Good day mga ka-Wizard Moto, talagang available na nga ang Eastway MJet X150 sa Philippine market ngayon. Ang Eastway MJet X150 ay isa sa pinakamabentang motorsiklo sa ibang bansa, at ang Eastway IM o Sanyang Motors ay isa sa nangungunang motorcycle manufacturer sa merkado. Ang Eastway MJet X150 ay makailang ulit na ring humakot ng parangal bilang isa sa may pinaka-the best na design na motorsiklo. Kaya siguradong marami ang matutuwa at mamamangha sa motorsiklong ito, lalo na talaga namang maganda ang disenyo ng motor na ito na pang maxi scooter ang pormahan. Paniguradong sasabay talaga ito sa ibang sikat na motorsiklo dito sa Pilipinas. Pwede nyo pong mabili ang Eastway MJet X150 sa Mitsukoshi na dealer at sa Consorti Motors nationwide. Sa halagang 135,000 pesos na SRP, may minimum down payment naman ito na 20,000 pesos. Meron naman itong 4 different color variants like red, blue, gray, and white. Regarding naman sa mga parts and accessories ng motor, ay no need to worries na dahil meron na tayong mapagkukunan sa Mokoto Shop for all Eastway IM unit. So let's proceed for further review regarding sa motorsiklong ito ng Eastway IM. Sa disenyo pa lang ng kanyang headlight ay agaw attention na talaga. Dahil naka-split LED na ito, napaka-modern na talaga ang design nito. Very unique rin yung design ng kanyang turn signal lights na kung tawagin ng Eastway IM ay isang cutting-edge design. Naka-LED na rin ito kaya maliwanag at kitang-kita tayo kapag naka-signal paliko, tapos meron na rin itong built-in hazard lamps. Regarding naman sa kanyang decals design ay very minimalist ito, wala masyadong bold na decals. Meron lang dito 150 at merong word na JetX na emblem. Isa rin sa nakapagpadagdag porma sa motor na ito ay ang kanyang smoke windshield na sobrang lapad at naka-black tinted, kaya pagdating dito ay malamaxi scooter talaga ang kanyang pormahan. Dito naman sa kanyang tail light ay napakaganda din ng kanyang design. Bagay na bagay sa kanyang porma at naka-LED din pati ang kanyang tail light at ang kanyang mga signal light dito sa likod. Pagdating dito sa likurang bahagi pa lang ng motor na ito ay napakayayamanin ang kanyang pormahan. Pagdating naman sa kanyang instrument cluster, naka-fully digital display na ito. Pahaba ang disenyo ng kanyang instrument cluster at kitang-kita mo rin ang kanyang mga indicators, kagaya ng tachometer dito sa taas o RPM indicator. Meron din itong built-in clock, voltmeter, odometer, engine check, fuel indicator, turn signal, high and low beam at talaga namang maganda ang kanyang mga indicators, madaling maintindihan at isa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang naked handlebar. So napaka-pormang tignan dahil dito, may pagka-adventurous ang kanyang datingan at ang maganda pa sa kanya ay meron itong passing light switch. Sa kabila naman meron siyang integrated kill switch, tapos meron pa siyang hazard light switch. Ang kagandahan din ito ay naka-keyless entry na ito at kasama dyan syempre ay ang kanyang answer back system. Very convenient na din ito dahil meron itong bulsa dito sa harapan kaya mayroon tayong paglalagyan dyan. Safe na safe ang ilalagay natin dahil meron siyang cover. Meron na rin itong built-in charging socket. Pwede na tayong mag-charge ng cellphone natin dito. Hindi ka na rin agad-agad mangangalay pagdating sa long ride dahil naka-extended footrest ito. Pwede mong maituwid yung paa mo kaya komportable ka talaga. Malapad din ang upuan nito kaya komportable ka sa iyong biyahe at hindi siya madulas sa puwet dahil naka non-slip seat. Meron naman itong seat height na 780mm, mas mataas lang ng 10mm ang Yamaha Aerox 155, kaya naman kahit 5 plot ka lang na rider ay kayang-kayang mo ito. Meron naman itong overall weight na 140 kilos, medyo may kabigatan siya at para sa akin, mas maganda yan lalong-lalo na kapag malakas ang hampas ng hangin dahil hindi basta-basta maapektuhan ang stability mo. Ang kanyang underseat storage naman ay meron itong 80 liters capacity at kasya na rin dito ang mga small helmet at nandito na rin ang kanyang fueling na may capacity na 7.5 liters. Pagdating naman sa gulong nito, sa harapan ay 100/90/14, sa likod naman 110/80/14 at naka-chubless na ito at maganda dito sa likuran dahil meron na siyang tire hugger kaya hindi kakalat ang mga putik-putik at mga dumi sa motor mo. Sa suspension naman ay naka-telescopic fork sa harap at naka-dual shock na ito sa likuran. Sa braking system naman ay disc brake sa harapan at disc brake din sa likuran at naka-combination braking system na ito. Napaka-sporty ang design ng kanyang muffler, bagay na bagay sa kanyang porma. Pagdating naman sa kanyang makina,
ito ay 149.6cc. Round off into 150cc, naka-liquid cooled kaya kayang-kaya ang mga long ride. Merong 4-stroke, single cylinder, naka 4 valves na rin ito at malakas ang kanyang arangkada. Dahil meron itong maximum torque na 12 Nm at 6,000 RPM at meron din siyang extra power pagdating sa duluhan dahil meron din itong maximum power of 12.3 at 8,000 RPM. May compression ratio na 11:1 with a bore and stroke of 57.4 and 57.18. Fuel injected na din pala ito kaya kahit papaano'y matipid na din siya sa gasolina at naka Euro 4 compliant kaya eco-friendly ito, walang kausok-usok. Anyway, ang Eastway InJet X150 ay gawang Taiwan at isa ito sa matatawag nating sikat at nangungunang brand syempre sa Taiwan, sa Europe at sa Asia. So anong masasabi niyo mga ka-Wizard Moto tungkol sa Eastway InJet X150 ng Taiwan? May plano ba kayong bumili sa motorsiklong ito? Just comment your thoughts in the comment section below. At dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video. At kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.